ko lang malaman din kung anong naging reaction and comment mo about it nung real time na nangyayari ito. Kasi medyo talagang naging mainit yung usap-usapan nung mga panahon na 'to, Maxi. Actually, nung MUPH time, habang nag-airing yun, nag-airing din kami sa Vibe. So, nag-host din ako sa Vibe noon that time. May tinitape pa kaming isang episode. So, huli ko nang nalaman. Tapos, after ko ng episode, dumiretso ako ng O-Bar. So, nalaman ko na lang yung issue na yon dun na sa O-Bar. Nung nagkita na kami. Sabi ko, ano to? Ano nangyari? Explain mo, burahin mo na. Asap, burahin mo na yan. Hindi yan maganda. Ayoko yan. Tapos pinagsabihan ko siya privately, as in pumunta pa kami sa kotse ko para makapag-usap kaming dalawa lang. Pinagsabihan ko siya, pinagalitan ko siya, nag-explain siya sa akin, syempre, 'di ba? Nag-explain siya sa akin, sinabi niya yung mga gusto niya sabihin. In-explain niya sa akin, hindi pumasok yung explanation niya. Tsareng. Pero pinagsabihan ko siya. Nagawa na niya yung problema, nagawa niya na yung mali. So, anong pwede kong gawin as a kuya? Hindi ba? Pinagsabihan ko siya, pinangaralan ko siya, at syempre, pinagawa ko yung tama sa kanya. So, una kong reaction, syempre, nainis ako. Pero, nung nakita ko ng binabatikos, ang dami ng masasamang comments, biglang nagka-hatred na yung kapatid ko, bigla nang may death thread, na parang nakapatay yung kapatid ko, hindi ba? So, nag-worry na ako, di ba? Pero ginagawa ko pa rin naman yung dapat kong gawin as a kuya. Hindi naman ako nagkukulang. So, guidance, ginaid ko siya, at the same time, pinangaralan ko din siya. Kayo ba ni Marina, nakapag-usap kayo? Napag-usapan niyo ba yung mga nangyari? Hindi ako nag-approach kay Marina kasi hindi naman ako yung may problem sa kanya. Ayan, diba? So, siya yung dapat may ayusin. Hinayaan ko siyang i-contact niya si Marina, hinayaan ko silang mag-usap, hinayaan ko silang resolbahin yung mga dapat nilang ayusin. So, hindi na ako nangialam, hindi na ako nag-approach kasi, diba, baka wala lang ako matulong. I love it. Doon.